Bisakon! Lahing pang maruming basahan. Dito sa Luzon, ayaw namin kayong kababayan. We don't give a fuck sa yung mga tragic na story. Every morning waking up without having a glory. Body shaking up kahit pa na sobrang groggy cause it's time to serve the boss. Magtimpla ka na ng coffee. Maltrato di si Abis, si Akata sa Loreng. Alam niyo nang hindi boring. Ikaw, magwalis ka muna at magsaing bago ka sa amin mag-good morning. Handa ang lamesa kahit di ka kakain. Pag diswak sa panlasa, bulyaw abot mo sa akin. At wala kang magagawa kundi ako iyong galangin. Kung ayaw mo na tangina, ikaw ay aking palayasin. Yawang Bisayang inutil gumalaw. Di mo na mababago aking isip at pananaw na basta Bisaya katulong lalo pag galing Mindanao. Ayaw na namin kayong matanaw. Napilitan lang kaming maging kalahi nyo nung nagpapanalo si Manny Pacquiao. Bisayang soft-spoken, maaring bobolahin ninyo. Slow it down. Oo, Bisaya ka at bobo, lahi ninyo! Hirap ba maging Bisaya? Laging kawawa, sa life dinaya, tila dilap ni Bathala. Pansin mo, tuwing may bagyo na tatama sa inyo lagi, malala pinsala. Nauubos na daw pondo ng gobyerno, kakapadala sa inyo ng relief goods. Yung lugar nyo, paano hindi magiging impyerno yung nutrisyon nyo, panay street foods. Mga feeling chabit sinson, bobobo naman gumalaw. Mag-aanakan galor! Papamanahan lang ng kalabaw. Wow! Daig nyo ba mga daga sa pagka-non-stop ng pregnancy? Mga yawang sex maniac na nagpapalaganap ng yaya agency! Thank you Salamat sa pag-asikaso sa amin tuwing may okasyon. Pero kahit kayo pa tong mga tagalinis dong, kayo pa rin ang rason kung ba't may marurungis na nangangalingasaw sa aming mansyon. Yang sa lupa ng mga Bisaya, ilabas nyo na yung persona non grata. Walang pa kayang akatapag at wala nang balak pang bumaba sa lugar ng mga muchacha. Sige mo kunot no. Nagsasabi lang ako ng totoo. Huwag kayong magalit sa akin dito kung ba't sa lahi nito may ganitong pagtrato. Lawakan yung mga isip nyo nang mas makita nyo yung mas malaking litrato na itong regionalism ay naidisenyo pagkat pondo ng gobyerno nakatutok lang sa metro. Yun ang punot dulong dahilan kung ba't nabuo itong konsepto ng toxic Tagalog collective ego. May natutunan na naman ang mga walang pinag-aralan. So don't put the blame on us kung ba't mas doble inyong pagod. Because the government designed you guys para magsilbi sa aming mga Tagalog. Kumbaga, dito sa bansa, kami lang nakalaya. Yung mga Tagalog katumbas ng estado ng buhay pang-Ayala. Habang sa kabilang banda ng storya, kayong mga Bisaya na nagsisiksikan sa Divisoria. Pag lalaki, kargador. Pag babae, ispakol. Tipong kahit anong galing mo mag-rap, tol, di ka magiging rap star like Flo G dahil isa ka lang hamak na Bisakol. Use your mother tongue, ina mo, peasant! Wala kaming balak na ikay maintindihan. At huwag kang magtatagalog dito, putang ina mo! Dialekto namin yan! Bisaya! O sige na, kami na yung mga katulong. Di mo na kailangang ilantad.
Kami na yung mga katulong pero kain ka munang pagpag. Ano mang palit mo ng pangalan, you still got a lot to pay. Tandaan mong hindi pangalan tinitignan kapag usapan resume. Effect. Now let's put it in perspective. Mga terminong hindi kayo pamilyar para di ganong expected. Mukha lang siyang effective kahit di naman connected. Topic puro past due, yung resulta retrospective. Anong walang connect yung huli. Ginaya ko lang nang malaman yung epekto. Para kunwari may nalalaman at kunwari yung dating ko. Pagkat ang kunwaring palakpakan ay nararapat lang sa kunwari na talento. Diba? Sinubukan ko lang kayo na naman. O siya mag-ungkatan. Inosenteng isip nyo, nauutungan yan. Yung napau-kagad, yun yung nautakan. Babanat ng keso may problema. Sa kabataan, lipunan, pati publiko, patay. Nag-i-stay ka lang ng obvious pero sa mata ng marunong wala kang matatangay. Obserbasyon mo ay obserbasyon din namin. Sa battle rap mo lang nakuhang i-apply. Mag-isip kayo ng vlogger na may galit sa society at natuto lang mag-rhyme, ganong ka lang. Mukha lang kasing convincing kasi andyan silang setup na wow. Damn! Kailangan mong cheerleader? Ang titindi din ng pason? Yung pa talagang ogag na may problema din sa droga, like everyday kung magsiga yun. Para yung mahinang linya ma-amplify, kailangan mong tiga-react doon, isang lulong sa substance, sa walang substance, talagang may chemical reaction. Ano ba naman? Feeling mo na iiba ka? Gising! Normal na tao ka lang. Magyayabang kang matalino ka, dun pa kay Badang? Na-overcome mo yung depresyon? Pero yung depresyon ni Poison, ginawa mong katatawanan. Nakabangon ka sa hirap, pero yung mga mahirap, pinagmukha mong mga talunan. Tinitira mo lang yung kanilang krisis, pero solusyon ka mo asaan, ibis magturo ka ng problema, ang ituro mo kung paano mo nalampasan. Tangina, bakit? Dahil sa pagiging salbahe, pinapalakpakan ka nila? Nitong mga to, pues matuto at makinig. Temporary lang yung validation, ikaw na uuto nila tulig. Dito nyo lang kasi nararamdamang relevant sa mundo. Pero may kurot na napakasakit pag na-realize mong babalik yung mga yan sa normal nilang buhay habang ikaw malulungkot na naman ulit. Paraan niya kasi yun. Para maitago yung struggles niya sa buhay, kailangan ibang imahe yung mag-stand out. Pilit tinatago yung kalungkutan sa likod ng pagiging salbahe sa lahat. Wow! Para sa exposure, ipipilter yung imahe niya sa mga crowd. Pero exposure din ang magsisiwalat ng pangit mo na background. Ano? Kaya manlait na go, sabay konti na bars. Maging salbahe, although kita yung broken mong heart. Sa iyong akat na show, ako yung closing remarks. Nakita yung mga post